Hi, Sir Ted. Good morning po. Salamat sa panahon. Ilan po ang waiting shed projects ninyo na katulad nito? Sir Ted, yung PUV stops po na projects po natin ay 10 sites po for 6 contract packages. Okay. 10 po sa 6 na contract packages. Okay. Saan galing ang pondo? Ang pondo po na ito ay galing po sa Department of Transportation. Opo. Pero sino po ang implementing agency? Ang implementing agency po, Sir Ted, ay Quezon City Government po. A joint project po siya ng Quezon City Government and DOTR. Okay. Yung po bang pondong ito downloaded po sa city government? Kailan po na-download? Ang na-download po ito, kung hindi po ako nagkakamali, 2023. Kasi po ang NTP po natin ay November 2023 po. Okay. Ngayon po, magkano ang kabuang halaga po ng pondo sa proyektong ito? Ang total cost po originally po ay ang isa po ay asserted, sorry pa. Ang isa pong project ay hindi po siya fixed yung amount. For example, sa Philcoa po, ang original project cost po niyan ay 22 pero matatapos po namin siya with a cost of 18 million. 22 million. 22 million. Original po. Apo, 22 po. Okay. So, For 2 sites. Okay, dali lang po, attorney. Attorney, ilan po ulit sir ang proyekto po sa ilalim ng programang ito? 10? 10 sites po. Apo, 10 sites po. 10 sites. Okay, 10 sites. All right. So, sir, magkano pong kabuang halaga ng DOTR? Full amount po ba dito, DOTR, o meron pong equity, kumbaga, ang city government? Full amount po, DOTR, sir. Okay. So, ang kabuuan pong pakete sa lahat ng 10 sites na ito, bagamat iba-iba ang presyo ng bawat waiting shed, magkano? Kung hindi po ako nagkakamali, Sir Ted, nasa 300 po eh. Yung budget po Okay. Hindi po 300 ako million. 300 million Apo. pesos. More or less. Okay. Opo. More or less po, apo. Sino ang nagpabid? Ang nagpabid po, Sir Ted, ay Quezon City Government po. City government. Okay. Sino po Apo. ang nagbigay ng design? Ang design po ay Quezon City Government po with approval ng DOTR. Okay. Sige po. Kailan po nangyari ang bidding at ilan po ang winning bidders? Ang bidding po nangyari, Sir Ted, is 2023. Ang contractors po ay 4. Hindi po ako nagkakamali. Apo. Okay. So for, yes po. Opo, sige. So ito po ang mga contractors na ito. Ninyo ho bang natatandaan ang mga pangalan po nila itong mga contractors na ito? Yes po, Sir Ted, yung sa Tandang Sora, actually Sir Ted, yung ongoing projects po ay, sites po ay 6 na lang. Ang lahat po niyan ay isang contractor lang, Philippine Chem Steel Industries Incorporated. 6 na lang po ang natitira Apo, doon sa 10 sites. Apo. Okay. Ito pong Philippine Chem Steel Industries Incorporated na lang po ang gumagawa doon sa 6. Opo. Opo. Sila na lang po. Opo. Ilang taon na po ang delay ng project, sir? Actually, Sir Ted, sobrang delay po ito. Ang NTP po niya is November 2023. Ang target completion po is this end of March po, 2026. Opo. Admittedly po, marami po kami naging problema during implementation of this project po. Okay. Sir, bakit po yung PhilChem Steel pa rin ang inyong contractor despite the apparent slippage? Sir Ted, marami po kaming notices na binigay, notices of slippages po, tama po kayo, and delay. And in fact, nag-initiate po kami ng termination, pero po, as we go along po, ngayon po lalo na, nasa finishing stage na po sila, hindi na po, we find it po na hindi practical na i-pursue po yung termination dahil matetengga lang po lalo yung project. So nag-commit naman yung contractor, Sir Ted, na matatapos po sila by March 31. Sir, bawal ho ba ang subcontracting dito? Ay, wala pong subcontracting po dito kasi po, Sir Ted, under the procurement law ay dapat po ma-recognize ng procuring entity yung subcontractor. In this case po, wala pong applied subcontractor ang Philippine Chemical Industries, Philippine Chem Steel Industries Incorporated. Opo, correct sir, kasi hawak ko dito po ang inyo pong panuntunan na in this particular project, the procuring entity, kayo, has prescribed that subcontracting is not allowed.
Yan, apo, Yes po, klaro yan. tama Okay, po, Sir Ted. attorney. Apo. Pinuntahan ko itong Tandang Sore. Ang gumagawa doon, subcontractor. At inaamin mismo ng akin nakapanayam doon na subcontractor lang nila. Sila ng Philippine Chem Steel Industries Incorporated, sir. We will, since sa subcontracting po, Sir Ted, titingnan ko po namin yan. Pero hindi po sila allowed to have subcontractor. Baka po kasi, Sir Ted, ito po ay specialized suppliers kasi po ito pong PUV stock natin. Meron din po sa mga appurtenances like solar and yung finishes niya, ano rin po eh. Ano ba? Opo. So, baka po yun po yung ibig niyo po nilang sabihin. Pero titingnan po namin ito. O sige, okay. Ang sinasabi po ninyo, yung cost nito, no, iba-iba. Puntahan ko lang po ito halimbawa yung Philcoa. May kuha ako ng video kahapon dito eh, no. Opo. Ang Philcoa ho ba na site na kuha namin kahapon, ano ho ang inyong analysis dito? Ilang percent na po itong completed? Ang 70% complete na po ito, Sir Ted, considering po na may deductive cost po ito na 4 million po, no. From the original cost po na 22, it will go down to 18 million po. Okay. 18 million. 18 million po ang cost nito. Itong itsura na ito, 18 million po ito? Yun po, Sir Ted. Well, sorry, sir, ha? Oo, kasi, may mga ilan akong kinonsulta, tinatanong, ito hong itsura ngayon sa video na papanood po ninyo, no, mga kapatid, yan po, ilang poste yan, 18 million na po ito ang halaga nito. Ang ano po, Sir Ted, dalawang sites po siya, if I may explain po. Yung cost po natin, ang bulk po niyan is sa structural steel kasi po ang design po ng structure. Sorry po. Design po ng structure ay aabot po ng 50,000 cubic meters po ng structural steel. Okay. Ang taas po kasi, Sir Ted, nung column nasa 7 meters. Okay. Ang size po niyan ay nasa 200 square meters po. Opo. Sige. Bakit po wala pong barandilya? Walang karatula sa lahat ng inyong proyektong ito na nagsasabi kung magkano ang kontrata, sino ang kontraktor, kailan nagsimula, kailan ang tapos. Bakit po wala? Actually, Sir Ted, natanggal po ng contractor, na-call na po namin yung attention nila. Dapat hindi po nila natanggal. During po nung in-enclose po nila yan, natanggal po nila yung billboard. Pero pinapabalik po namin dapat po today. Today po, ibabalik po lahat ng mga billboards. Kapag ho ba ganun, may kaukulang penalty yung contractor o kasi po ang COA mahigpit dyan, baka kayo ma-penalize, attorney, kung sakasakali po. Yes, Sir Ted. Actually po, may mga penalties po ngayon yung contractors. Aside po sa deduction sa cost, meron din po silang mga liquidated damages na we are computing po. We recognize po ito pong mga challenges po. Okay, sige po. Yung Don Antonio Holy Spirit along Commonwealth Avenue, ano po ang accomplishment nito na report sa inyo? Ang Don Antonio po is nasa 90% na po, Sir Ted. Opo. Napuntahan niyo po ito? Nakita niyo ho ba ito? Opo. Yes, Sir Ted. Opo. Nakita niyo ho yung workmanship dito? Yes, Sir Ted. Yung sa, tama po. Alam nakita po namin. Opo. Nakita ho ba ninyo pati po kung gaano po kapangit pati yung kisame po nito na para bagang ang gumawa lamang po ay karpentero po sa barangay? Opo, yes, Sir Ted, kinol na review namin yung attention ng contractor po dyan. And aside po doon, Sir Ted, ito po yung sa design din po ng project, yun, recognize din po namin na hindi siya pleasing po. Oo nga po eh. Magkano pong halaga nito, itong bus stop na ito sa Don Antonio Holy Spirit po along Commonwealth, attorney? Yung Don Antonio, Sir Ted, yung dalawang sites po siya, nasa 20 million din po. Halos kares din po nung sa Philcoa po. So magkano ang isa nito? More or less po nasa 10 million po. Alright. So kung 300 by 10 sites, i-divide mo yung 300 by 10, so more or less po nasa 30 milyones ang isa nito? Ang ano po, Sir Ted, kung hindi po ako nagkakamali, yun po yung sa budget. Pero sa pagdating po sa actual project cost, hindi na po, hindi na po ganun kalaki. Apo. Okay, sige po. Sir, kayo po bilang city engineer,
bakit po natapos ng ganyan ang itsura? Yan, palabas mo set. Ba't po natapos ng ganyan ang itsura niyan? Yung proyektong, ito ho, nakikita namin sa TV. Nakita mo siya? Apo. Opo. Oo Nakita nyo? Actually, parang kasi po, ang nakakahiya dito, reflective kay Mayor. Oo, no? at Para saka- bagang, alam niyo na? Oo, at saka attorney, gaano po ba kalaki ito para umabot ng 18 million pesos? Kaya yung tanong din ni Manong Ted, ang tanong ng mga nanonood ngayon at nakikinig, talaga pong ganun kamahal yung mga waiting sheds natin sa QC? Ganun po ba yun, attorney? Ma'am Cha, yung sa yung sa costing po, ang isang site po ay umaabot po ng more than 200 square meters. Mm-mm. So dahil din po sa taas po ng column, nasa 7 meters po yung height ng column, Mm-mm. pumapatak po, Sir Ted, for Philcoa, for example, aabot tayo ng 45,000 per square meter. So we recognize naman po na may kataasan din po talaga. Dahil po yun mainly doon sa structural steel na Okay. ginamit po dito. Opo. Yung structural steel nga daw po yung ginamit nila. Anyway, sir, ganito po, no? Ito pong proyektong ito, basically po, 180 days nga lang sinasabi, di ba, na completion po nito. Okay? Yes Opo. po, yes sir. Ted. Opo. Opo. So itong contractor na Philippine Chem Steel Industries na ito po yung pinaka-major ninyo. As in, natenga ito natigil itong kanilang Di ba, dinadaanan ko po ito As in practically, di ba, iniwan to nakatiwangwang? Yes sir, Ted. Opo. Tama po kayo. Ilang taon? Ang ang implementation po natin umabot po ng 3 years dito po. Pero again po, Sir Ted, aside po doon sa poor performing contractor, Mm-mm. nagkaroon din po ito ng problema as to design and discussion po. Kasi po, ang medyo nahihirapan din po kami dito since joint project po namin siya with national government, nagkaroon din ng discussion during implementation po ang DOTR and DPWH as regards naman po yung jurisdiction kasi Commonwealth Avenue po siya. So yun po yung mga marami pong mga issues na deal po namin during implementation of this project. Pero tama po kayo, poor performing po talaga yung contractor. Attorney, paano ka naman magkakaroon ng problema sa design and then the location na nagpabid ka muna? I mean, hindi ba? Yes. Di ba Yes. nagpabid ka muna, may nanalong contractor, tsaka ka mamamroblema sa design. Yes, Ba't sir, ganon? Ted. Oo. Admitted po namin na challenge po yan sa joint project po namin since hindi lang po kami yung authority dito sa implementation Oo. and sa design din po. Yun po yung mga na-recognize po namin na difficulty rin po kapag po joint, national and local po yung implementation po ng project. Pero whether it's joint or solo po na proyekto, di ba common sense na lang, attorney, before ka magpabid ng proyekto, alam mo na kung saan itatayo, alam mo na ang disenyo. After all, hindi ka makakakuha ng presyo, di ba? At ng kaukulang permiso at yung contractor, sinong magbibid na hindi ko alam kung saan itatayo? Sinong magbibid na hindi ko alam kung anong design? Yes. Alam naman po natin, Sir Ted, yung locations and design, alam naman po yung general design. Ang nagkakaroon lang po ng problema pag nandun na po sa actual. Since ang nag-i-inspect po nito, hindi lang din po kami. Kasama rin po yung DOTR. So may mga comments po sila during implementation na specific comments po na yun po. Doon po kami, yun po yung ibig po namin sabihin na nagkakaroon ng difficulty po. Okay, so paano yun? Kasi nga taon ito na nakatenga. Anong una nga akala ko release ng monorail yung mga poste. Di ba attorney? Nung una papunta ng UP ng Philcoa, nung una akala ko magkakaroon ng monorail. Hindi nga kasi nga, di ba attorney? Natawa din tuloy si diba? attorney. Anyway, so sa pangyayari pong itong attorney, whose fault is it na natenga ng pagkatagal-tagal and then ngayon nagkukumahog yung contractor, ang baboy ng gawa para lang maka-accomplish and then babayaran ng taong bayan? Well, tama po kayo, Sir Ted. Titingnan din po natin yung accountability dito. Possible po na may accountable po dito. And in fact, meron pong ongoing inquiry po yung ating legal department patungkol po dito kasi marami rin pong mga reklamo. So tinitingnan po lahat, hindi lang po yung contractor, pati rin po kami dito sa Quezon City Government kung meron pong accountability. Tinitingnan din po, Sir Ted. Who is the most accountable officer here? Dito po sa
Dito sa mga proyektong ito, I mean, sino ho ang most kanino po? Kasi alam nga naman kay Mayor ito, 'di ba? Na isisisi Ay, hindi natin, po, 'di ba? I mean, ako dito po, in fairness kay Mayor Joy, 'di ba? Anong kanalaman ko diyan, 'di ba? Oo. Dito po, kanino po, 'di ba? The buck stops kanino? Opo, attorney. Yes po. Yes, sir. Yan po yung tinitingnan po if meron po talagang accountability po. Yan po yung actually pinag-aaralan po ngayon ng City Legal Department. O sige. Bayad na ho ba ito? Doon po yung hindi pa po. sa Don Antonio na ang sama ng gawa. Bayad na po ba yun, attorney? Hindi pa po, sir Ted. Kasi po ongoing pa po yung kanyang inspection and rectifications po. Okay. So, more or less po sa halagang ito ng mga inyong waiting shed, ilang porsyento na po ang nababayaran sa lahat po ng mga contractors? More or less po? More or less, sir Ted, siguro 50% po. Okay. Opo. At least hindi pa po bayad ang lahat, no? Hindi pa po. Okay, sige po. So, attorney, pwede ho ba kami makakuha lang po ng update? Kung sakali lang po, dito po sa inyo pong pagpapanagot sa mga responsable po dito at yung pong pag-aayos ng proyekto. Kasi after all, sir, naniniwala kami sa sinasabi ni Mayor na ang city, ang Quezon City, ay isang lungsod that we have to be proud of. No? Sa city Yes, po yes, ng sir. Quezon City, walang anomalya, di ba? Walang korupsyon, at ang Quezon City po ay isa sa mga outstanding cities sa Pilipinas po, attorney. Yes, sir Ted. Yes po. Opo. Sige, so tawag kami ulit, sir, Mayor, attorney, Opo. Dito Yes, sir, po. sir. Opo, Tama. para po sa follow-up ng proyektong ito. Salamat po sa inyong panahon, attorney. Thank you po. Thank you very much. Thank you, sir Ted. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!